Okay. Good afternoon sa ating lahat at sa ating online viewers. Ang ating topic ngayon ay the second person of the Trinity or si Jesus. Nung before pa siya maging tao, wala pa siyang pangalan. Kaya ang title natin dito ay God the Son, the second person of the Trinity. So the Old Testament presents God the Son through pre-incarnate appearances, prophetic declarations, and typological figures. Pre-incarnate, ano ba? Appearances, prophetic declarations, and typological figures. So, prophetic declarations. Sa lesson natin ngayon, magfo-focus tayo sa Old Testament, kung sino si Jesus. Kasi magiging magiging clear lang siya pagdating dito sa New Testament. At ito yung napili kong aralin natin kasi concentrated tayo sa sermon ni Pastora na kung sino si Jesus, more on kung ano yung ni-reveal niya tungkol sa sarili niya. Ito, hindi pa siya nagiging tao. Kaya focus tayo naman sa part na yon. Ang Jesus kasi na kilala natin dito na sa Gospel sa Matthew, Mark, Luke, and John. Pero hindi natin alam kung ito nga ay, kasi yung claim natin ay God din si God the Son, di ba? Si Jesus. So, paano natin masasabi na God siya without the New Testament? Kaya ang ating case ngayon ay sa Old Testament. So sa Old Testament appearances, meron tayong sinasabi sa theology na theophanies or Christophanies. Yung kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga Israelites, kay Noah, kay Moses, kay Adam, kay Abraham, yung mga ganon. At saka sa mga Old Testament prophets. So dito sa appearances niya, di ba, nakakausap niya si Adam sa Garden of Eden. Tapos nakakausap niya si Noah. So papaano 'yon? Okay? So may mga dito sa ating pinag-aaralan, ito yung hindi pa siya nagiging tao. Kung paano siya nakikipag-relate sa mga tao noon before na siya ay maging tao. Kaya ito yung ating topic na pre-incarnate, yung hindi pa siya nagiging tao. So yung ating yung sinabi niya sa John 1:18 at saka John 6:46 na no one has seen the Father except Son. Na walang nakakakita sa Ama kundi yung anak. Yun yung claim niya, di ba? So paano yun? May walang nakakakita sa Ama, pero sino ngayon yung nakikita at nakakausap nila sa Old Testament? So parang magkakontra, no? Kung si Jesus, papaano mo yun papatunayan? Yun, ang problema. Kaya nga. So, punta tayo doon sa key biblical themes na supporting sa pre-existence niya. So, dito sa external existence, kamukha nung John 1:1-3, in the beginning was the Word, di ba? Tapos sa John 8:58, before Abraham was I am, sabi niya.
Tapos sa Colossians 1:15 to 17. Sa Micah, sa Micah 5:2. Ito yung from eternity siya. At saka active siya sa creation. So, ibig sabihin nun ay hindi siya created. Si God the Son ay hindi created. Hindi nilalang ng Diyos, kundi siya ay Diyos, according sa passages na to. And then, meron tayo rin na sending and coming. Ito nga God the Father, di ba, sinend niya si God the Son. At siya nga yung naging Jesus Christ. And then, yung isa pang claim dito ay, yung God the Son ay may identity siya the same with Yahweh. Kaya at mababasa rin ninyo yan na sabi niya doon sa John din na I and the Father are one. One in being. Pinaliwanag ko na yun sa inyo noon. One in purpose. One in everything. Although siya ay distinct naman sa Father. So, ito yung examples ng mga Christophanies or Theophanies. Dito sa ating mababasa, pagka nabasa ninyo Old Testament, madalas ninyo ma-encounter yung the angel of the Lord. Mm-hmm. Sa Old Testament. Napansin ninyo yun? For angel of the Lord. Sino nga ba yung angel of the Lord? Dito sa mga passages tulad ng Genesis 16:7 to 13, ito yung kausap ni Hagar, yung angel of the Lord. At sinabi ni Hagar na yung angel of the Lord ay Lord or God. Dito naman kay Abraham sa Genesis 18, ito yung kwento na may 3 angels na kausap si Abraham. Tapos yung isa dito ay angel of the Lord. Tapos, ano ibig sabihin ng angel of the Lord? Si Lord yun? Mamaya, malalaman natin yan. Basta yung sinabi ni Abraham, kausap niya yung Lord din. At dito sa Genesis 22:11 to 18, ito naman yung kausap din ni Abraham, yung si angel of the Lord din, nung isa-sacrifice niya si Isaac. So yun yung mga instances kung saan natin mababasa yung angel of the Lord. Tapos si Jacob, di ba, nakipagbuno siya sa angel of the Lord na naman. Si Moses doon sa burning bush, may angel of the Lord naman. Kay Joshua naman, commander of the Lord's army naman yung nakausap din ni Joshua. So sino nga ba yun? Yun yung titingnan natin. Si Gideon, angel of the Lord ulit. So, yun pagka sinusundan ninyo angel of the Lord, mapapansin din ninyo na ina-identify niya yung sarili niya as Yahweh mismo. So, sino yun? Di ba may Yahweh tapos may Yahweh isa? Dalawa bang Yahweh? Pero sabi naman ni Yahweh na siya lang yung Diyos at wala nang iba. Diba? So, paano yun? Isang example dito ay yung kwento ni Lot na Genesis 19:21 yata yun. Tingnan mo nga. 19. Dalawa yung Lord doon. Genesis chapter 19 verse 21. Kung hindi ako nagkakamali. Yung kwento yun ni Lot. 21? And then 21. He said to him, very well, I will grant this request too. I will not overthrow the town you speak of.
he said to him, Tapos, ito nga yung kwento na sabi niya na paalisin niya si Lot, di ba? Tapos, pagka umalis yung pamilya ni Lot, tsaka lang pang papaapoy ng sulfur. Tapos dito sa 24, ito, Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah. So yung si Lord, nagpaulan ng sulfur at saka dito sa Sodom and Gomorrah. Saan galing yung ulan yung apoy na ulan na yon? From the Lord out of heaven. So merong isang Lord dito sa lupa from the Lord sa taas. So ano yun? Dalawang Lord yun? From the Lord out from heaven. So merong Lord na dito sa lupa, di ba? Tinawag niyang magpaulan ng apoy. Saan galing yun? From the Lord out of na nasa heaven. So dalawa yon, Lord at saka Lord. Sino doon ang Lord? Yun yung sinasabi sa Targum. Targum ay yung Biblia nila ng Second Temple period, yung paraphrase nung ginagamit nila noon. Kasi nga, di ba, nasira nila yung mga na-conquer sila ng mga Assyrians, ng Babylonians, tapos na-preserve nila, yun yung mga writings na na-preserve nila, yun yung sinasabi natin Targum. So dito sa kwento na to, dalawa yung forces. Meron dito sa lupa, meron sa heaven. So papaano yun? Pero sabi nga ng Diyos na iisa lang ang Diyos. Pero dito sa kwento, dalawa silang Diyos. So, ito yung dito nga natin malalaman na malilito ka talaga. Kaya nga susundan natin yung angel of the Lord na to. Iwan muna natin sa Sodom and Gomorrah. Dito naman sa kay Manoah, alam niyo yung tatay ni Samson? Si Manoah? Sa Judges, na-encounter na naman nila yung angel of the Lord na magbubuntis yung asawa at magkakaanak nga siya at ito yung si Samson. And then si Balaam, di ba yung sa Numbers na yung may kabayo, tapos nagsalita yung kabayo, niya. ayaw umalis. Dahil na-encounter nila uli yung angel of the Lord. So, dito natin makinig muna. Dito naman sa kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego ay tatlo sa Book of Daniel yun. Tatlo yung inilagay nila sa furnace, right? Kasi sabi nga nung hari na lahat ng hindi mananampalataya dito sa ginawa nilang estatwa ay itatapon nila sa apoy. Itinapon nila yung apoy, yung tatlo. Namangha din ako sa kwento na yan. Tinapon nila yung tatlo. Pero nung tignan ng mga tao, 4 sila. Sino yung kasama nila? Angel of the Lord. Yun, yung susundan natin yon. Kaya kayo na kung nagbabasa kayo, wag niyo lang bastang diretsuin yan. I-ano ninyo kasi yung mga characters ng mga nandoon. Kasi kwento to eh. Yung mga angel of... Ito yung so yung angel of the Lord na yon ay ito ay distinct naman dito sa kay Yahweh. Kasi yung kanyang, titignan natin yung kanyang mga ginawa, Itong angel of the Lord ay speaks as God. Parang siya yung Diyos in the first person. So he makes promises only God can fulfill. So
yung mga ginagawa nitong angel of love of the Lord, ito rin yung gustong gawin ni Yahweh mismo. So, another is, itong angel of the Lord ay nag-a-accept din siya ng worship. Yung tinatanggap niya yung worship ng mga tao. At si Yahweh lang ang nagsabi na ako lang yung worship ninyo. Pero itong angel of the Lord, nagtatanggap din ng worship. So parang may kalaban ngayon si Yahweh. Another characteristic nitong angel of the Lord ay distinguish, yung iba siya, and yet unidentified with Yahweh. Iba siya, pero siya yung siya yung Yahweh din mismo. So, dito yung Angel of the Lord. Oo. Mababasa natin sa Old Testament, ito paulit-ulit to na angel of the Lord. Pagdating dito sa New Testament, ito na. Yung angel of the Lord na to, kamukha nga nung sinabi niya kay Moses na, sabi ni Moses, di ba, sa burning bush, sabi niya. Sabi ni Yahweh kay Moses na, pumunta ka sa Egypt, sabihin mo yung mga ganito. Tapos sabi naman ni Moses, ano yung sasabihin ko sa kanila kung tatanungin nila akong sino yung nag-utos sa akin na gawin ito. Tapos sumagot si Yahweh, sabi niya, sabi mo sa kanya na I am. Diba? I am who I am. Sabi ni Yahweh, diba? Sa Exodus yun. Exodus ba? Deuteronomy. And then, pagdating dito sa New Testament, claim ito ni Jesus Christ. Yung I am sa John 8. Yung before Abraham was, I am. Kaya nagtanong yung mga tao, sabi niya, paano yun? Hindi ka pa nga pinapanganak, paano mo masasabing bago si Abraham ay ikaw na? Hindi ka kapapanganak ka lang naman. Sinabi nito ng mga church leaders or yung mga Pharisees and Sadducees na kausap ni Jesus, di ba? Na nung tinatanong nga siya na, sino ka ba talaga? Tapos sumagot sa Jesus, before Abraham was, I am. Bago pa maging Abraham si Abraham, ako na. So, yun yung problema ngayon. Ngayon, ang gagawin natin ay i-identify natin yung angel of the Lord na yun. Ito na. Yung angel of the Lord ay siya yung Jesus dito sa New Testament na. Diba? Siya na yun. Unang-una, base rin doon sa claim ni Jesus mismo, kamukhang napapag-aralan natin na I lay down my life. And then sabi rin ni Jesus nung napag-aralan din natin na your sins are forgiven. Kasi ang alam ng mga Hudyo ay si Yahweh lang ang nagfo-forgive ng kasalanan. So papaano masasabi ni Jesus na your sins is forgiven kung hindi siya mismo yung Yahweh? Tuhan nyo? So itong angel, pagdating sa New Testament, wala na kayong mababasang angel of the Lord. Jesus. Diba? Jesus niya. Hindi nga nabasa Kasi sa Old Testament, Jesus. Sa New Testament, wala. siya pinapanganak. Angel of the Lord. Angel of the Lord. Nagkaroon na ng New Testament, Jesus Christ na wala na. Kaya nga si God, Kaya ang problema naman nito, kaya nga meron tayong sinasabing oneness, na yung si Yahweh ay si Jesus rin mismo. Pero ang problema naman doon, lagi ring sinasabi ni Jesus na, the Father has sent me. Hindi niya sinabi na, I sent myself. Kung iisa lang sana siya, di ba?
Pero ang sa claim ni Jesus, the Father has sent me. And then, sabi rin ni Jesus na, Father, unto you I commit my spirit, sabi niya. Bakit hindi niya rin sinabi na, I commit to myself my spirit kung iisa lang siya? So dito, pagdating sa Old Testament, itong ang angel of the Lord ay ina-identify niya rin yung na-identify natin na siya yung Yahweh. Pagdating dito sa New Testament, mas naging malinaw na ito palang angel of the Lord ay si Jesus, pero hindi siya si Yahweh. Dito lumalabas yung God the Father nga. Kamukha nga nun sa instance na sa Sodom and Gomorrah nga na may Father in heaven, ay may Lord sa heaven, at saka merong Lord din na nakatayo mismo sa Sodoma. So, dito sa New Testament, nagiging malinaw na merong iisang Diyos, pero meron palang kasama na kaparehas niya. Pero iisa sila. Kaya mababasa natin na etong Kristo na to, base sa kanyang claim na napapag-aralan natin dito ay na-identify niya na siya rin ay divine. Siya ay kamukha ni Yahweh. Kasi nga, siya yung Yahweh sa Old Testament. So, ito yung sinasabi sa Colossians 15 na, Colossians 1:15, the image of the invisible God. And then, sa Hebrews 1 din ay the exact representation, 1:3, exact representation ni Yahweh. So, dito nagmula yung sinasabi nating, ang Diyos pala ay God the Father, ayon doon sa claim ni Jesus, the Father, di ba? Tapos, Son of Man, Son of God siya, kiniklaim niya yun. So, dito natin makikita na, yung God the Father pala, iba. At saka yung God the Son, iba. Makikita rin natin doon sa kanyang baptism mismo, na may nagsalita, may bumaba, at merong Jesus na nakatayo, nakasama si Juan sa Ilog Jordan. So, dito na-reveal na ang Diyos pala ay tatlong persona sa iisang Diyos. Dito ngayon nagmula yung Trinity. Pero yung Trinity na word na Trinity mismo, wala sa Biblia. Wala yun sa Biblia. Pero, pinapakita natin dito na itong angel of the Lord ay siya pala tong si Jesus. According mismo dun sa claim ni Jesus Christ. So, tama yung sinabi niya na no one has seen the Father except the Son. So, yung nakikita pala ng mga tao ng Old Testament ay si Jesus. Si Jesus yung nakakausap nila. Siya yung angel of the Lord na lagi nilang kausap. Hindi mo rin masasabing siya ay angel kasi iba rin yung kanyang character dun sa mga angels. Kasi itong mga angels, kamukha ni Archangel Michael na sa Revelation, nung nagpatira pa si Juan, sabi niya, wag ako kasi ako ay isang manggagawa rin lang. So, wag mo akong i-worship. Sabi niya ganun. Pero itong Old Testament angel of the Lord, nagre-receive siya ng worship. Nung nag-alay si Abraham, siya yung kausap. Nung inalay niya si Isaac, di ba? May nakausap niya, wag mong patayin yung anak mo. Yun. So, paano yun? Medyo malabo ito sa Old Testament. Nung dumating yung New Testament, nawala yung angel of the Lord, nagkaroon tayo ng Jesus Christ. Linaw na ngayon. Kaya pagka na-encounter ninyo yung Old Testament sa
na-encounter yung angel of the Lord sa Old Testament, ngayon, alam nyo na si Jesus yun. Na si Jesus yung nakakausap. At naging tama ngayon yung walang nakakakita sa Ama, kundi yung anak lamang. Yes, oo. Diba? Kasi yung nakikita nila sa Old Testament pala ay itong si Jesus yun. Kaya wala pa rin talagang nakakita sa Ama, kundi ang Diyos. Kundi si Jesus lang. Ginaw na? Yun na yung tinatawag na pre-incarnate. Oo, yung nakakausap nila nung Old Testament, pre-incarnate. Jesus yon. Wala pa siyang, hindi pa Jesus yung kanyang pangalan noon, kundi Angel of the Lord na yun. Ito yung sinasabi natin na Jesus on direct claims. Yung sinasabi niya mismo na papag-usapan natin lagi, di ba? Nasa Jesus tayo. Ano to? Yung divinity, yung pinag-usapan natin at humanity ni Jesus dito sa sermon natin sa series na to. So dito sa John 8:58, ulitin ko, ito sabi niya, truly, I say to you, before Abraham was, I am. So bago pa isilang si Abraham, ako na. Sabi naman ng mga kausap niya, paano nangyari yun? Matagal lang patay si Abraham, paano mo masasabi? Hindi lang nila maintindihan kasi, pero itong claim ni Jesus, tama, nakakausap niya si Abraham noon eh. Kaya kilala niya si Abraham, kahit pa, kahit pa ilang daang taon ang nakakaraan na matay si Abraham, tapos pinanganak natin si Jesus. So, ito yung claim ni Jesus. Another claim niya is yung John 17:5. Sabi niya na, and now, Father, glorify me in your presence with the glory that I had with you before the world existence. Dito si Jesus sabi niya, glorify niyo ako. Nakikiusap siya sa Father, di ba? In your own presence with the glory that I had, past tense, I had with you before the world existence. So dito sa claim ni Jesus, nung nananalangin siya, sabi niya, Ama, glorify niyo ako. Kamukha nung glory na meron ako before na magkaroon ng creation. So itong claim ni Jesus na to, nagsasabi na before ang creation, Jesus na siya. God na siya. So hindi siya created. Kasi paano ka mag-create kung created being ka? Ang creation kasi, meaning ng creation ay from nothing to something. Okay? So ito dito sinasabi ni Jesus na mayroon pala siyang glory bago pa gawin yung before the world existed. Ito yung meron siyang eternity past. And then, sinabi din dito na sa John 6:38 and 51, He came down from heaven. May pinagmulan siya. So, bago siya, nung naging tao siya, may pinagmulan siya. Hindi kamukha natin na wala tayong past. Meron tayong birth, pero wala tayong pinagmulan na unless na naniniwala kayo sa reincarnation. Pero wala tayong ganun. Walang Nora bago ka mag-Nora. Pero si Jesus, meron siyang, bago siya maging tao, may pinagmulan pala siya. Ayon dito sa kwento. And then, itong isang claim din ni Jesus ay, He has been sent from the Father. Ito nga yung sinasabi natin sa sermon na may nag-send sa kanya na
Natawag doon? May pinagmulan at meron nagpadala. Sino pa nagpadala sa inyo? So, si Jesus lang ang meron noon. Sa atin, wala. Kaya unique. Unique itong unique itong claim ni Jesus. So, another is yung sinasabi nga ni, ito na, Apostolic Teaching on Creation and Supremacy. Yung sinasabi sa John 1:1 na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itong Word ay with God, at itong Word ay God. God. So, parang dalawa rin yun, di ba? Tuloy natin. He was in the beginning with God. Itong He dito ay yung Word. Itong Word ay in the beginning with God. So, distinct itong word sa God. Tuloy natin. All things were made through Him. Lahat ng created ay nangyari through the Word. Through the Word. And then, pagdating dito sa John 1:14, itong Word ay naging flesh. Hindi itong word na to nasa John 1 ay naging may physical na katawan. Ito yung si Jesus na ipinagbuntis ni Mary. Itong si Angel of the Lord sa Old Testament na pinasok niya ang kanyang creation at siya ay naging tao. Yun, nagkatawang tao. So dito sa itong word na to ay itong word na to ay sa Aramaic ay ito yung memra. Sa Greek naman ay logos. Logos. Logos ang ano nun. So, itong word na to ay, sabi ni Paul sa Colossians 1:15 to 17, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Firstborn meaning is yung pinagmulan, hindi yung unang ipinanganak or unang created. Hindi ganon yung meaning nito. Kaya, pagka meron kayong hindi naiintindihan din na mga salita, i-search ninyo kung ano pa yung ibang meaning. Kasi yung ginagamit natin is translation. Kaya sa mga nagtatranslate ng Biblia, kailangan nilang aralin yung Hebrew at saka Greek. Kasi ito yung magsasabi talaga sa kanila kung ano yung meaning ng mga nasusulat. May narinig akong pastor, sabi niya, yung King James Version daw. Yan ang ano talaga ng Biblia. Pero yung mga NIV daw, may cut-off. Sabi niya lang yun. May cut daw. Kung gusto niyang mapag-aralan talaga, balikan niya yung Hebrew at saka Greek. So ito yung sa Philippians 2:6-7 naman, though he was in the form of God, ito nga, si God nga, hindi niya yun claim na equal siya sa God nung naging tao. Kaya si Jesus nagutom, napagod, nauhaw, nakatulog din kasi ito nga yung tao. Nagalit. Ano pa? Although si God naman ay nagagalit din, pero yung nararamdaman natin ay naramdaman din Jesus. Kasi nga yung iniwan niya yung kanyang pagiging Diyos at siya ay naging tao. Pero hindi naman siya iniwan niya talaga. Kumbaga, naging limited lang nung pinasok niya yung katawang tao, naging limited yung kanyang ability bilang God. Although, nandoon siya, pero hindi niya masyadong
na-exercise yung kanyang pagiging Diyos. Kasi he grew in knowledge, sabi din ni Luke. So inaral din niya, bilang tao, inaral din niya yung kung paano maging mabuhay bilang tao. Okay? So, yun yung pagiging tao ni Angel of the Lord na sinusundan natin. So ano ang ibig sabihin nito sa atin? Sino ngayon si Angel of the Lord? Jesus. Si Jesus. And dito natin makikita na itong Jesus na ating pinaniniwalaan at pinupuri at sinasamba ay si Yahweh pala. Kaya lang, distinct din siya kay God the Father. Although, nag-share sila ng being ni God the Father. At sabi nga niya, di ba kanina na, ang Diyos hindi namamatay. Pero namatay siya dahil pinili niya yon. Kung magiging Diyos siya kasi, hindi talaga siya mamamatay. Kaya naging tao siya para mamatay. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ang namatay nung namatay si Jesus? Yung Diyos ba o yung katawang tao? Yung katawang tao. Ang sagot ko, hindi ko alam. Kasi si Jesus at saka yung Diyos, hindi yun pwedeng si Jesus na tao at si Jesus na Diyos, hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. So, maaaring tama kayo na yung taong katawan namatay, pero yung pagiging Diyos niya ay hindi. Kasi hindi naman talaga mamamatay. Ang problema naman doon, paano nga mangyayari yun? Iisa yung Jesus na yun, na merong true nature at meron siyang true nature na God at may true nature na yun ang hindi natin alam. Nabuhay din naman siya eh. Yun nga, nabuhat. Parang natulog lang. So, magsama na lang tayo. Okay? So, kasama yun sa plano ng Diyos. Na bago nila nilalangin itong mundo, alam ng Diyos na magkakasala si Adam, pero ginawa niya pa rin. Alam ng Diyos na magkakasala rin yung demonyo, si Satanas, alam din niya, ginawa niya pa rin. Tapos, alam din ng Diyos kung ano yung papupuntahan nitong creation niya. Kaya yung pagpunta dito ni Jesus ay hindi ito aksidente, kundi kasama ito sa the whole plan of God. Magkakasala ang tao, ito yung solusyon. Nangyayari sa atin ngayon sa Diyos, tapos na. Settled na sa Kanya. Sinabi rin ni Jesus na sa Revelation na I am the Alpha and Omega. I am the beginning and I am also the end. So, dito sa nangyayari sa history natin, meron tayong past, meron tayong present, meron tayong future. Sa Diyos, walang past at future. Puro present yun. Kaya nga yung claim niya is I am. Hindi yung I was, I will be, kundi I am. Sasabihin natin na sino yung nag-claim noon? Si Jesus, di ba? Before Abraham was, I am. Pero, sino yung nagsabi noon sa Old Testament?
Si Yahweh. Yahweh. Si Yahweh, di ba? So, itong si Jesus ay si Yahweh. Pero, may isa pang Yahweh. At sa next, yung spirit naman ang topic natin. So, dito sa Genesis, the word came to Abraham. Sa Genesis yun. Teka, merong kwento doon eh. Word na, word. Word. W-O-R-D. Teka. Ito yung kwento na sa Genesis 15. Pansinin ninyo yung doon. Yung basahin natin unti-untiin natin basahin para maintindihan natin. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. So, sino yung nagpunta kay Abram? The word. The word of the Lord. Ano yung sinabi ng word of the Lord na yun? Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. But Abraham said, Sovereign Lord. So itong word of the Lord na nagpunta kay Abraham, sinabi ni Abraham, ina-identify ni Abraham na Sovereign Lord. So ito palang word of the Lord ay sa tingin ni Abraham, siya yung Sovereign Lord. Diba? Another is verse 4. The word of the Lord came to him. So itong word of the Lord ulit came to him. So yung came na yun, verb yan, di ba? Nagpunta. So paano mo ngayon, paano magpunta kung salita lang ito? Yung salita mo, nagpunta ba dun sa kabila? Naglakad ba magpunta? Hindi. So, ibig sabihin, merong identity itong word of the Lord. Kasi, nagpunta siya kay Abraham eh. Kinausap niya si Abraham, di ba? Tapos sumagot si Abraham, sabi niya, Sovereign Lord. So, itong si Abraham, in-identify niya na itong word of the Lord na nagpunta sa kanya ay in-identify niya na yung Lord. Pero, ito pa. Sabi ng word na to, this man will not be your heir, but a son who is in your flesh and blood will be your heir. He took him outside and said, look up at the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. And then verse 6, Abraham believed the Lord. So itong word of the Lord ay Lord. So, pag lumipat tayo sa John 1:1. And the word in the beginning was the Word. Sino yung kausap ni Abraham dito? The Word. And the Word was with God. Itong Word ay kasama nung God. And the Word was God. Dito sa kwento ni Abraham, sino yung Word according kay Abraham? Si Lord. So dito pa lang sa kwento ni Abraham, lumabas na itong Word. And jump tayo sa 14. And the Word, itong kausap ni Abraham dito, Word of the Lord become flesh. Yan yung connection. From Genesis to Jump. John. Layo, di ba? So,
balik tayo dun sa before Abraham was, before Abraham was, I am. Bakit? Dito sa kwento. Genesis. Siya na yung word. Na-connect ninyo na? Before Abraham was, I am. Itong word dito. Ito yung kausap ni Abraham. Word. The word of the Lord, the word became flesh. Sa John 1:14. So, itong word of the Lord na to, at the same time, Yahweh na rin siya. At the same time, God din siya. Ito yung naging flesh. So, hindi yung Father ang naging flesh, kundi itong word of the Lord. So, ano yung ginamit ni God sa pag-create? The word. Salita. Nagsalita ang Diyos. And the Lord said. Kaya itong word, sinabi ni Paul na, sinabi ni John na, and everything was made through the word. Yung salita ang ginamit ni God para mag-create. And nothing was created and nothing was created nang wala yung word. Kaya sabi naman ni Paul sa Colossians na agent of creation itong word. Kasi nga, ito yung ginamit ni God na mag-create. Nagsalita ang Diyos. Hindi naman niya sinabi na gawin ko ito, yung kumuha siya ng ganito, tapos gawin niyang ganon. Hindi naman sinabi na kukuha ako ng Venus para gagawing Earth. Kundi, let there be, let there be, let there be sa Genesis 1. So, yung salita niya ang ginawa. So, yung salita ay agent ng creation according sa John. So, dito pa lang sa creation account, makikita natin na kasama pala si Jesus. Kasi yung salita ang ginamit ni God sa creation. Diba? At yung salita, ang kausap ni Abraham. Kaya makikita ninyo na dito natin maaano na tama si Jesus kasi itong word na kausap ni Abraham, itong si Jesus sa New Testament, sabi niya, nung kausap niya yung mga Pariseo, before Abraham was, I am. Paano niya masasabi yun? Ito sa Genesis 15, kausap niya mismo si Abraham at sinabi ni Abraham na, Lord. So ito palang word ay Lord. Diba? Nagiging ano na ngayon yung paano ganong. Kaya maganda talaga sa atin, basahin natin from Genesis. Kasi kwento to eh. Ngayon, pagka naiintindihan natin to, mas nakaka-excite yung kwento eh. Kasi mapagdugtong-dugtong nyo yan. Kasi, ngayon, alam nyo na kung sino yung angel of the Lord. Numbers. So, yun yung ano, no? Yun yung yun yung eternal Son. Yung eternal yung ano tawag dito? Eternal na identity ni Jesus Christ. So, walang pinagmulan si Jesus. Naging tao siya. So, dito sa Old Testament, hindi pa siya tao noon. Siya lang yung nagkakatawang tao. So, ito yung sinasabi nating theophany or Christophany ng pre-incarnate Jesus. Pre-incarnate. Tapos itong pre-incarnate din na to ay nagiging prophesy din. So itong Jesus the Son, ito yung naghahawak talaga ng, ito yung
Walang Christianity kung walang Jesus Christ. At hindi rin Christianity kung tao lang si Jesus. Si Christ ay divine at the same time human. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Walang Christianity kung wala si Jesus. Kung hindi naging tao si Jesus, walang Christianity. Wala. Oo. Nagiging angel of the Lord lang siya. Ang pwede. Hanggang ano lang tayo, all the time. Wala tayong New Testament. Walang salvation kung nanatili siyang ganun. Pero hindi nga mananatiling ganun kasi itong nangyayari kasama niya dito sa overall na plan ng Diyos. Pati yung salvation ninyo, na salvation ko, at ng iba pa na magiging Kristiyano pa lang. Kasama yun sa plano ng Diyos. So, makikita natin dito sa takbo ng kwento na divine pala itong si Jesus. Kaya pagka nakakarinig kayo ng tao lang si Jesus, hindi lang, huwag niyo ilalang lang yun. Kasi pinili ng Diyos na, kaya yung kanyang humanity ay idinagdag lang sa kanyang divinity. Diyos siya, kinuha niya yung tao, isinama niya sa kanyang identity. So dito sa doctrine ng Trinity, Diyos lang ang may katawang, Diyos anak lang ang may katawang tao. At wala pa rin nakakakita sa Ama, kundi ang Diyos anak. Kung Old Testament siya yung nakikita nila. So hindi God the Father yun. Ako nga, akala ko, God the Father. Yahweh, gano'n, di ba? Yun, ang ano na. So, malinaw na yung no one sees the Father except the Son. Yan pala yan. At saka yung before Abraham was I am. Yan din yun. So the Word ay si Jesus. So tama si John, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sino yung agent of creation? The Word of God. Sino yung kausap ni Abraham? The Word of God. At ano yung response ni Abraham doon? Anong sinabi niya? I have seen the Lord. Nakita ni Abraham, nakausap niya si Lord. Ang problema nga doon, kung nakausap ni Lord, ni Abraham, si Yahweh mismo, sinungaling naman si Jesus kasi sinabi niyang walang nakakakita sa Ama, kundi ang anak lang. So, anong solusyon doon? Ito palang kausap ni Abraham ay yung Word. Okay? So, I hope. Kasi pag hindi yun, himay-himayin. Diretso lang. Kasi ako may kamataranan Dahil nga, yung Old Testament, natin sa labo, Yahweh na rin. Wala kang Alam nakikita natin, mo, si Jesus. Yahweh na God the Father. Tapos ayan, galing na sa ano. Uy, thank you! Kuha niyo na. Malinaw na? Nung pumunta tayo sa New Testament, puro tayo Jesus Christ na siya, di ba? Nawala na yung angel of the Lord. Kasi itong angel of the Lord ay si Jesus. Pala na merong. Isang taon lang, o ano ni Ako din. Pwede rin, isang karakteristik. na yan sa amin. Isang karakteristik nga rin niya, yung na-approach mo, which is totoo rin. Ang problema naman doon ay nag-accept siya ng worship. So makakontra naman siya. Makakontra naman siya sa sinabi ni Yahweh kay Isaiah na I am the only. Wala kayong ibang Diyos. Diba? Pero paano yun? Merong nagtatanggap ng worship. So, ang solusyon dyan, itong nagtatanggap ng worship ay Yahweh pala. Diyos siya pala. So, dito nabuo yung
mayroon palang kasama itong si Jesus na kumbaga kadugo niya sa term natin ngayon. Ang explanation doon is sabi ng writer of Hebrews ay itong nakakausap nila ay eksakto nga kung ano yung mukha ng Diyos Ama, yun si Jesus. So parang clone na kung ano yung tsura nung isa, ganon din yung isa. Ang problema naman, pati yung pag-iisip nila ay halos pareho. Pareho sila ng purpose, pareho sila di ba yung unity? Hindi sila nag-aaway-away. Yun yung wala tayo. Hindi rin eh. Kasi eksakto nga siya. Pero yung ibig sabihin yung triplets na yan, Magkakamukha. magkakamukha sila. Hindi katulad yung human being na iba-iba. Yung identical twin. Yung sinasabi. Pero yung tatlo pala na triplets na yan, isa lang pala siya. Diba? In short, lahat yung nila, yung common denominator nila is isa lang. Wala yung sabi na ganito sa taas, ganito sa Wala. Equal sila. Equal sila. Ito yung may nagtuturo kasi na subordinate daw si Jesus, na mas mababa siya. Hindi ganun. Kasi, claiming niya rin na equal sila ng Father. Magkaiba nga lang yung function. Hindi. Function nila. Yung function nila, yung responsibility, kumbaga. Kasi itong si God the Father ay senent niya si God the Son. So si God the Son ang namatay, hindi yung God the Father. So magkaiba ito, kaya lang, sama-sama sila dun sa purpose nila na i-redeem nga itong create din nila. Okay? Yun naman ang problema dito sa Yahweh. Mag-create na nga niya tayo, pero yun nga. Hinayaan pa rin niya na meron pa rin na magiging hindi talaga totally sa kanya, di ba? Sabi nga dito, bago pa tayo ginawa, alam na niya kung Ano yung mangyayari sa kung magiging sa kanya tayo o hindi. So, parang doon ba pumapasok yung free will na meron naman tayong talagang choice na kasama yun sa pagiging created being ay may choice yan. Ang problema nga, nung nagkasala ang tao, minana natin yung kasalanan. Ang problema ngayon na to, nawala yung ating desire na mahalin ang Diyos. Yun yung nawala. May choice pa rin tayo, kaya lang, hindi nga yung will ng Diyos ang ating sinusunod. Pero hindi nawala yung ating choice. Ngayon, doon papasok yung sinasabi ni Paul na for all have sinned and fall short of the glory of God. Ito nga yung desire natin sa Diyos, nawala na yun. Yun yung nawala, hindi yung ating kakayahan para pumili. Ngayon, kung ito nga nung namatay si Hesus Kristo, ito yung ibinalik ni Jesus. Ngayon, nung ikaw naging Kristiyano, yung desire mo na-desire mo na yung gusto ng Diyos. Hindi mo na siya kinukontra. Nagsasubmit ka na doon sa kagustuhan ng Diyos, sa will ng God. Pero nung hindi ka pa Kristiyano, gusto mo lang yung ginagawa mo. Hindi mo rin kayang gawin yun nang wala rin yung banal na Espiritu. So, suspense muna tayo doon. Yung Holy Spirit sa susunod. So, settled na tayo dito kay Jesus. So, may mga questions ba kayo dito kay... Makakonfuse ko talaga. Pag hindi na talaga maintindihan, mahimay-himay. Talaga sabihin mo, gano'n naman siya. Pero may different function, different, pala yung dapat mo malaman na
Aralin natin yun sa susunod, yung kung paano intindihin yung mga nakasulat na yan. Kaya hindi advisable yung mabilis kayo magbasa. Walang kwenta yun kung hindi nyo naman naiintindihan. Kaya pag nga Bible study, yung training sa amin, inaano namin yung sentences, hinati-hati, na sino ba yung kamukha nga nung ano natin, di ba, dun sa example natin kanina na, and the word of the Lord came to Abraham. So sa first na notion natin, yung narinig lang ni Abraham. Pero yung verb na came, so ito, paano naglakad ba yung word na yon na nagpunta kay Abraham? So yun yung ano, ito yung word study na sinasabi. Physical na nagpunta kay Abraham yun, yung word of the Lord. Hindi rin invisible kasi nakita ni Abraham eh. Nakausap niya eh. Di ba? Nakatayo nga siya doon sa puno, sa ilalim. Nakatayo ba? Nakaupo siya sa puno. Tapos may dumating na 3 anghel. So may dumating. May nakita niyang dumating. Pero isa doon, yung angel of the Lord niya. Akala ko yung normal lang. Alam na natin. Kasi nga, dahil nababanggit ko sa Biblia. Akala ko ano sila ni Yahweh eh, nagputusan. Putusan ni Yahweh. Parang sa kaliwat. So ngayon, alam nyo na kung sino yung nakakausap nila sa Old Testament. Okay? Si Jesus yun. Si Jesus yun. Kaya pagka na-encounter ninyo yung angel of the Lord na yun sa Old Testament, automatic na ngayon na, si Jesus. Nagiging malinaw lang yung kwento ng Old Testament nung lumitaw itong si Jesus. Base dito sa kanyang mga pinagsasabi tungkol sa kanya. Kamukha nga nung sinasabi, I and the Father are one. Sabi naman ng mga tagapakinig niya nun, nangyayari yun? Tapos sabi naman niya, before Abraham was, I am. Sabi naman ng kausap niya, ngayon ka lang pinanganak eh. Ang tagal-tagal lang namatay ni Abraham. Diba? Totoo naman. Kaya lang, base nga dito sa napagtagpi-tagpi nating kwento, dito pa nagaling yun. Kaya nagiging tama yung sinabi ni Jesus. Yung siya nga yung kausap ni Abraham pala. Genesis pa lang mayroong Jesus na. Hindi lang Jesus yun. Yung Jesus kasi, yung Jesus or Emmanuel or Christos sa Greek or Jesus sa at ang Messiah lang, ang Messiah ang ibig sabihin ng pangalan niya yun. And Jesus is equal to Messiah. Na yun yung prophesied naman ni Isaiah na merong Emmanuel na darating na tagapagligtas. So ang alam natin ay Jesus Messiah is Jesus. Pero wala talaga siyang pangalan as in pangalan mo. Wala. Kasi yung Jesus Christ is ibig sabihin nun is Messiah, tagapagligtas. So, ano nga ba yung pangalan ni Jesus? Wala. Hindi natin alam. Hindi, Jesus Christ. Kasi yun nga, hindi natin kaya kapag yun ang ginagawa natin. So, ang ating dito is, in God the Son, God the Father, God the Holy Spirit. Hindi rin natin alam kung ano talaga yung eksakto ring pangalan ng Espiritu Santo. Basta yung nagbabase tayo kung ano lang yung inireveal niya na siya yun. Okay? So, malinaw na. So, panghuli, bakit ba best argument yung ating napag-usapan na mayroong pre-existing
identity si Jesus because it combines the direct statements from Jesus himself at saka nga yung Old Testament. Walang New Testament kung wala yung Old Testament. Kaya may mga nagsasabi na iwan na natin yung Old Testament. Hindi rin pwede yan. Kasi paano mo malalaman Hindi mo maintindihan yung ibang sa New Testament o Old Testament. Mag-jump ka lang, ano ka lang. Yun naman papasok kung bakit may genealogy si Matthew. Yung bang anak ni ganito, yung di ba nakaka-boring yun, yung hindi mo naman kilala yung mga tao. Ang purpose noon ay i-connect tayo dito sa Old Testament. Ang purpose ng genealogy na yan. So hindi basta pumutok si Jesus na ganyan sa kay Matthew, pero may pinagmulan siyang linya. So itong first chapter ng Matthew, chapter 1 verse 1 hanggang sa yung genealogy, ano na yun. Ang purpose noon ay i-connect tayo dito sa kwento ng Old Testament. Kaya wag niyong i-ignore yun. Hindi yun basta inulat lang dyan. May purpose yun. Okay? Kaya isama nyo, basahin yung mga pangalan kahit hindi nyo masasabi. Ano. Kahit pati numbers. So, May papangalan na sa paligid na mo. oo. Maghanap ka raw, Jessica, ng ipapangalan mo sa anak mo. Doon sa Biblia. Okay? Salmon? Gusto mo salmon? So, kaya kung gusto nyo pang malaman ito, magbasa kayo. May libro ako sa bahay, kung gusto nyo, punta ka sa bahay, kuhanin mo. Mabigat. Oh, yan. Mga 2 kilo. So, Yung pwede, pag wala yung pangamukot sa Parang tipan. toothpaste. sige. So, Kita yung ulo ko dito. Yung bukol-bukol. Bupikul. wala kayong mga tanong? Meron ng kuha. Wala kayong mga tanong? Memory verse. John 1, 1 to 3. John 1, 1 to 3. Assignment yan. Yan, yung 1 to 3. 1 to 3. 1 to 3. 1 to 3. Dito yung first dyan. Ito yung original. John 1 Sa to John. 3. 1 to 3. In the beginning was the Word, and in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 1 yun. 1 verse 2 and 3 pa. Saka Colossians 1. 1, 2, 3. Hindi. 1 to 3. 1, 1. 15 to 17. Mahaba-haba po. Kita yung 1 ay dyan. 1, 15 to 17. Ay dyan, sorry. John 1. Mm. John 1. Colossians. Hebrews 1:3. Tatlo? Mm. Hebrews 1. Hebrews 1:3. Hebrews 1:3. Bagay ka rin yung memory verse. Okay? Kaya sa manood ka rin mo eh. Diba? Kaya natutuon yung ano mo dito. Mag-memory verse ka rin. Sa assignment ulit, what do you believe about Jesus and why do you believe it? About Jesus and why do you believe it? Why? What and why? What and why na? Okay. Parang last Sunday, what do you believe about Jesus and why? May tubig. Katatasapan niya. Why do you believe? Sure na. Kain na tayo. Okay? Bago tayo kumain, basahin na ninyo assignment yun nung nakaraan.
Bye-bye! Sa susunod, tutuloy natin tungkol naman sa Holy Spirit. Thank you for watching!